أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid sa Islam at mga kababayan naming Pilipino, nandito na tayo sa pinakalas ng usuluddin o kaya haligi ng Islam, o kaya kung bagay tawagin natin fundamentals of religion. Ang unang napag-usapan natin at ang unang napag-usapan natin ay tungkol sa paniniwala sa iisang Diyos, na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang napag-usapan natin ay tungkol sa nubuwa, o kaya kung tawagin natin ang sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga alipin niya dito sa mundo. At yun ay natapos na rin natin. Although kakaunti lang ang na-explain natin dahil kulang tayo sa oras. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yun ang panglima. Ang paniniwala sa Day of Judgment o kaya sa kabilang buhay. Ang isang tao, kung maniwala siya sa tatlong nabanggit natin yon, paniniwala sa Allah, paniniwala sa iisa lang ang Diyos, hindi dalawa, hindi siya pinanganak at hindi nanganak, at wala siyang makan o espasyo, at hindi mo siya makikita kailanman. Kung maniniwala siya sa may sugo na pinadala dito sa atin para mag-guide sa atin, at ang pinakalas, kung maniniwala siya na isang araw ang lahat ng tao ay babalik sa kanilang pinanggalingan. Yun ang tawagin natin al-ma'ad bil-Arabi, o kaya pagbabalik ng mga taong namatay na. Kung maniwala tayo sa tatlong ito, wala nang pag-alinlangan na Muslim ka na. Muslim ka na, pero hindi ka pa mu'min. Hindi pa mu'min. Isa yun sa paniniwala ng mga ibang Muslims o mga ulama o philosophers. Meron ding paniniwala, sabi nila, musallam, ang tatlo na yun, kung dala o kaya tanglaw ng isang tao, ay pwede na siyang tawagin Muslim. Pero meron pang isa na very important, na pagkatapos ng sugo na pinadala ng makapangyarihan Diyos, meron pang successors na sinasabi natin
Yung kapalit ng sugo na yon, kasi ang sugo, hindi siya malaikat, hindi siya angels, hindi siya jinn, tao siya, gaya natin. So kung tao siya, namamatay siya. So kung mamatay man siya, ano ang mangyayari sa mundong ito? At saka yung guidance na sinimulan niya, yung katuruan na sinimulan niya, papaano yung makontinue with the progress of knowledge, with the progress of science and technology, papaano maihambing o kaya mailagay ang lahat sa tamang kalagayan. So magiging vacuum 'yon. So mayroong mga Muslims, especially ang paniniwala ng mga Ahlul Bait, yung family ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniniwala sila na after Prophet Muhammad, ang kapalit o kaya pumalit sa kanya bilang successors, yun ang pamilya niya. Yun ang sinabi sa Suratul Ahzab, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yun ang sinasabi natin, Ahlul Bait. Pero hindi ko na ito palwagin kasi we will be coming to that inshallah in the future. Sa Usbu'ul Qadim, sa linggong susunod, completely yung 4 araw na yun, doon natin ifo-focus ang explanation o kaya yung pag-aralan natin ang mga successors ng Prophet Muhammad after him. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Al-Ma'ad. Unang-una, merong kalima o word na lahat tayo alam natin lahat. Merong word na death, kamatayan. Yung kamatayan na yan, naalaala ko tuloy yung mga kapatid natin doon sa Pilipinas. Okay, siguro dito. Kung halimbawa, banggitin o mabanggit yung word na kamatayan, mayroon pang gumaganyan. Ganyan. Sabi nila, palayoon sana, malayo sana sa atin, doon sa kabilang bundok. Ayaw nila talagang makinig yun. Ayaw nilang marinig. Sabi nila, sana hindi sa atin. Ganyan. Kung minsan gumaganyan pa nga, ang iba. Ibig sabihin nun, ayaw nila talagang marinig ang word na kamatayan, yung death na yon. Ayaw nilang marinig ang kamatayan na yon. Ano kayang dahilan? Merong nga na mga tao, hindi ito na karaniwan na sinasabi lang natin, no, kasi nangyayari. Matakot pa nga sila sa dilim. Kung minsan nag-iisa sila, o kaya kung minsan kung halimbawa sa gabi, ayaw nila lumabas sa kwarto kung hindi walang kasama. Kung banggitin sa kanila ang death o kaya kamatayan, ayaw nila talaga marinig. Ano kaya ang dahilan nun? Kayo ayaw ba ninyong marinig yung kamatayan na yun? Ano kayang dahilan kung bakit ayaw nila marinig ang ganong words o kaya kabanata? Merong mga reasons, merong 2 reasons sa pag-research namin, sa pagbabasa namin, mayroong 2 reasons kung bakit ayaw marinig ng mga tao ang kalima na kamatayan o kaya death. Unang-una, ang pagkaalam nila sa kamatayan, yun na ang magwawakas sa lahat ng kanilang pagkakataon dito sa dunya. Ayaw nila marinig. So sabihin na, gusto ko magkumain. Gusto ko pa ngayon maglakwatsa. O kaya gusto ko pa ngayon mabuhay. Ang paningin nila sa kamatayan,
ay yun na ang magwawakas sa lahat ng kanilang kabuhayan dito sa dunya, sa lahat ng kanilang buhay. At pagkatapos noon ay wala na. Pero kung tingnan natin ang katotohanan sa labas, merong ang mga tao nagpapatiwakal. Meron naman mga tao na hindi natatakot sa kamatayan. As an evidence to that, kung minsan may mga tao, kung mabanggit ang kamatayan, tumatawa pa, at kung minsan hinahanap pa nila, merong ang katuruan ang kuwan ng Islam. Sabi ng Rasulullah, kung gusto mong ma-prove at saka lalakas ang iman mo, tuwing gabi ng Jumu'ah, Friday, tuwing gabi ng Friday, magpunta ka doon sa kuwan sa cemetery. Punta ka doon sa cemetery at mahiga ka doon sa cemetery na yon, at least 1 hour. Ano kayang mangyayari? Punta tayo sa cemetery, mag-isa tayo, at least yung mga more or less 7 o'clock in the afternoon, tapos 1 oras. Kaya ba natin yun? Kayo, naisip ba ninyo kung minsan na magpunta tayo sa cemetery, tingnan natin kung papaano, kasi bakit inalok tayo ng Rasulullah, hinikayat tayo ng Rasulullah, magpunta sa cemetery, sa graveyard, at doon humiga ng kahit 1 oras lang. Kung minsan nga, may mga sahabat ng Islam, humuhukay pa sila hanggang dito, 1 meter, tapos pumapasok sila sa loob ng lupa, sa loob ng hukay na yon, at doon natutulog. O kayo, naisip niyo minsan sa iyong buhay na halimbawa para ma-prove ko na may iman ako, may faith ako, okay, matulog nga ako doon. Yun pa kaya, kahit nga sa loob ng bahay, yung katabi mo, kapatid mo, nanay mo, o asawa mo kung minsan, anak mo, magkatabi kayo buong magdamag noong nabubuhay pa siya. Pero naudzubillah, kung umuwi na siya sa kanyang pinanggalingan, yung kung ayaw mong tumabi sa kanya, kahit 1 gabi lang, 1 oras na mag-isa sa loob ng kwarto. Anong dahilan yun? Anong dahilan? I believe, kasi buhay man tayo, no? Buhay tayo. Ang existing, yung nabubuhay, ang gusto niyang makasama, yung buhay din. We are not used, hindi tayo na use na yung halimbawa buhay, ang kasama niya yung patay. Hindi tayo na use doon. Dahil yun ang kagustuhan natin, na ang gusto nating makasama yung nabubuhay. Hindi tayo yung hindi buhay. So dahil doon, tama din. Pero, ano talaga ang dahilan bakit ayaw nilang marinig ang kamatayan? It is just because ang pagkaalam nila ng death ay annihilation of everything. Madidestroy na daw, mag-end na ang lahat sa kanila. So hindi po yung pwede, dahil ang Imam Ali alayhis salam, sa panahon na inano niya siya ni Abdurrahman ibn Muljam sa ulo, ano ang sabi ng Imam Ali? Ano ang sabi niya? Wallah, fuztu bi Rabbil Ka'bah. Sabi niya,
isumpa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, I swear to Allah, na nagtagumpay na ako, na-relieve na ako sa mga problema ko. Yun. O makikita din natin sa history ng Islam, ang Imam Hussein alayhi salam, at saka yung mga jamaan niya, yung sa yung sa huling gabi na minasakir sila ng mga Muslimin sa Kufa, anong ginawa nila? Masaya pa nga ang iba. Ang iba na nagjijikir, ang iba nagsambahayang, ang iba parang gustong-gusto nila na bukas na, yung gabi na yun, bukas na, dahil gusto nilang makasama ang kanilang kaibigan, ang mahal sa buhay. So, isa sa mga dahilan na bakit hindi gustong banggitin ng mga tao ang kamatayan, it is just because na ang pagkaalam nila sa kamatayan ay doon na mag-end ang kanilang buhay at ang kanilang kaligayahan. Pangalawang grupo, kung bakit ayaw nilang marinig ang kamatayan. Oo nga, maniwala sila na ang lahat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may kaluluwa ay dadaan sa kamatayan. Alam nila yun at mayroon silang paniwala na mayroong isang araw na darating, babalik sila sa pinanggalingan nila. Babalik sila sa pinanggalingan nila. Pero ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang mamatay. Bakit? Dahil, ang daming yung kasalanan na nagawa nila. Ang daming kasalanan na nagawa nila. Punong-puno ang history, ang papel nila ng blacklisted na kasalanan. So dahil doon, ya Allah, sabi nila, huwag mo muna akong patayin kasi gusto ko pang marami akong kasalanan ngayon. Alam niya marami siyang kasalanan pero ayaw niya huminto. What kind of awareness is that? Anong klaseng paniniwala ang ganon? So, yun ang dalawang reason na nakita natin based sa Quran at sa Hadith. Ang isa, ayaw nilang marinig ang kamatayan, word death, dahil ignorante sila kung ano ang kamatayan. Ang pagkaalam nila, ang kamatayan ay magtatapos sa lahat ng kanilang gawa dito sa dunya. Pangalawa, mayroong mang gustong mamatay, ay mayroong mang nakakaalam. At may paniwala sila na mamatay sila, pero ayaw nila pang mamatay dahil marami silang kasalanan. So, they are not yet ready to face the judgment, the trial, the punishment. So, kaya nga doon sa kubur, no? Sa graveyard. Sa kubur, dalawang klase ang mu'min at saka yung kafir o kaya walang paniwala sa Diyos. Namatay na, parehong namatay. Hindi ko ito elaborate further because I will be discussing this in the future inshallah. Yung buhay sa purgatory. Yung mga kapatid nating Kristiyano, meron silang, they have this concept, doctrine of yung purgatory ba? Meron ba talaga o wala? Barzakh, kung sa atin, sa Muslim, barzakh. Yan. Inshallah, ipapaliwanag natin sa susunod na linggo, inshallah. Meron doang klaseng mga tao doon sa kubur. Sabi nila, yung mu'min, sabi niya, Ya Allah, paratingin mo na ang day of judgment. Yung pagbabalik namin sa iyo. Paratingin mo na. Bakit? Gusto na niyang pumunta sa surga. Meron namang isa, hindi. Yung maraming kasalanan, gusto niya na hindi na mangyari yun. Dahil ayaw niyang mapunta doon sa Jahannam o kaya sa hell. Kaya ng halimbawa, yung bilanggo, pilisok. Alam niya na nandun na siya nga sa pilisok, sa bilibid. Pero ayaw niyang lumabas dahil yung naghihintay sa kanya, maraming tao napapatay sa kanya kasi marami siyang
kasalanan. Parang ganun yun. So, kung walang paniwala ang isang tao kung ang paniwala niya sa kamatayan na ganoon, siyempre, gaya ng paniniwala ng mga Orientalist, mga materialistic people, na hindi sila naniniwala sa kabuluhan ng buhay. Wala silang paniwala. Sabi nga nila, paano ka ba maibalik uli? Kung mamatay ka man, yung kaluluwa natin pupunta sa langit. Yung katawan natin madidestroy na yun at pupunta na kung saan-saan. Kung minsan magiging dust, kung minsan kakainin ng mga kahoy, yung roots ng kahoy, tapos mapunta ron sa kahoy, tapos mahulog, makain na naman ng tao. After all, walang kabuluhan yan. Maiiwan ang katawan natin. Anyway, inshallah, ang tao kung wala siyang paniwala sa isang araw na babalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang pinanggalingan, 100% ayaw niyang marinig ang word kamatayan. Ang pangalawang i-discuss natin, belief in the resurrection. Yung paniniwala natin sa araw Yawmun Nusur, sa Arabic, Yawmun Nusur. Isa araw na babangon ang mga patay sa kanilang graveyard, sa kanilang kubur, cemetery, at pupunta doon sa taas. Yung paniniwalang ganon, that would give meaning to our life. Magbibigay yun kabuluhan, magbibigyan yun ng kagandahan sa ating buhay. Gaya ng isang sanggol, yung isang sanggol na yun, nasa fetus, nasa loob siya ng sinapupunan ng kanyang nanay. Siguro kung naririnig niya at nalalaman niya, mayroon siyang sapat na kaalaman na pagdating niya dito sa labas ay walang kabuluhan, walang mangyayari sa kanyang buhay. Walang mangyayari sa kanyang buhay at walang kabuluhan ang kanyang paglaki. Sigurado ako, gusto na niyang hindi siya lumabas doon. Ayaw niyang lumabas doon sa loob ng Bakit siya doon? Magsasacrifice siya maglalangwi siya sa dugo ng kanyang nanay at saka sa tubig. Hihintayin niya ng 9 na buwan. Or after that, mayroon pa nga 9.5 or 9 months. O mayroon man 7 months, lalabas na yung bata. Yung bata na yun, kung walang kabuluhan ng kanyang paglabas, sasabihin niya talaga, kayo mga tao na malaki, hindi niyo ba alam, kung alam ko na walang kabuluhan ang paglabas ko dito, hindi na sana ako nagiging tao, kaya ayaw ko nang magiging tao at lalaki at lalabas dito. Magsasakripisyo ako ng 7 buwan, pero wala akong mapapala sa labas. Pero kung alam natin, yung belief na yun, yung paniniwala na yun nandito sa ating isipan, alam natin na itong buhay natin dito sa mundo ay temporary. Nandito pa lang tayo sa preliminary stage, temporary lang. Kahit anumang sakripisyo, pagsisikap, anumang problema dumating sa ating buhay, kasi alam natin, ang dunya mazraatul akhirah. At dunya mazraatul akhirah. Itong dunya natin, itong mundo natin, ay sabi ng prophet ng Islam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabi niya, parang pasture, parang garden. Parang
para kang nagpa-farm, no? Ang farmer, ikaw ang farmer, tapos, yung itinanim mo doon sa lupa na yon, ikaw rin ang kukuha doon, ikaw rin ang mag-benefits doon. Kung alam natin itong dunya is just a matter of is just a temporary for us, parang temporary lang sa atin, sigurado kakaunti lang siguro ang magpapatiwakal o kaya magsusuicide, mag-commit suicide dahil alam nila na nandito sila sa dunya ay naghihintay lang sila ng tamang oras o tamang panahon para magbalik sila doon sa kanilang pinanggalingan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Sabi niya, o kayo mga tao, dapat alamin ninyo na para kayong traveler. Nag-travel lang kayo. Yung pagpunta niyo dito sa dunya, diyan sa mundo, ay para lang pumunta kayo sa isang bazar, sa isang palengke, na mamimili kayo sa bazar na yan, at dadalhin niyo doon sa malawak na paglalakbay, magbalik din kayo doon sa pinanggalingan ninyo. Halimbawa ako ngayon, pumunta ako dito sa Kuwait. Hindi ba ako mabalik doon sa Pilipinas? Magbalik din ako after 24 days ngayon. Magbalik na ako doon. Kasi, I came here na mag-visit lang, traveler lang ako. Alam ko na, hindi ako mamamalagi dito. Ewan ko sa inyo. Mamalagi ba kayo dito? Meron nga sa inyo na 20 years na rito, 10 years. Ayaw na siguro magbalik sa Pilipinas. Huwag naman ganoon. Magandang Pilipinas, maraming challenges. Maraming challenges. Masarap 'yon. Kasi doon sa challenges tayo nabubuhay. Huwag ninyong mga kababayan, huwag ninyong kalimutan ng Pilipinas. So sabi ng Allah, innaka kadihun ila rabbika, para kang traveler, magbalik ka rin doon sa pinanggalingan mo. Famulaqihi. Mamimit mo rin yung gumawa sa iyo, lumika sa iyo. You will be meeting your Creator. Mamimit mo rin ang naglikha sa iyo. Sino yun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang may kapangyarihan Diyos. Na hindi tao. Pero paano ka makabalik doon? Sa pamamagitan ng kamatayan. Yun ang sinabi natin kanina, yung alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba ninyo yung kamatayan na kinakatakutan ninyo ngayon? Yung kamatayan na yan, hindi yan the end of your world. Hindi yun distraction hindi yun annihilation para sa inyo. Hindi yun distraction sa inyo. Hindi yun magwawakas ang lahat sa inyo. Alam ba ninyo na yan magsisimula pa lang ang eternal bliss, ang eternity ng inyong buhay? Magsisimula pa lang, hindi nagwakas. Magsisimula pa lang through kamatayan. Pero parang sinubukan lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang may lakas ng loob, at sino sa atin ang ready, at sino sa atin ang maraming nagawa dito sa mundong ito. Hindi yung kamatayan na sinasabi natin distraction to us. Yung faith in the resurrection, yung paniniwala na ang lahat tayo ay babalik sa Kanya after kamatayan, pagkatapos na sa kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, yung faith na yon, magiging mahalagang factor yun para sa training natin. Magiging mahalaga yun sa atin para matrain tayo. Training yun para sa atin. Paano maging training? Merong ang nagsasabi, may question, nagtatanong,
Sabi niya, okay, maniwala na ako sa iyo. Mayroong ang day of judgment o kaya ang namatay, after sometimes doon sa kubur or sa cemetery or saan man, sa parjak, sa purgatory, darating ang araw na magbalik sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabi niya, ano ba itong sinasabi mong Yawmul Hisab? Meron bang doong sinasabi sa book, sa Bible nga, sa Bible man, sa Quran, sa Islamic books, may matagpuan kang Yawmul Hisab. Yung araw na bibilangin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nagawa natin. Gaya ng sinabi ko kanina, yung may mga tao nga na ayaw nilang mamatay, kahit alam nila darating yon. Ayaw pa nilang mamatay kasi, punong-puno ng kasamaan ng kanilang listahan. Blacklisted sila nga. Ayaw nilang lumabas kasi nandoon ang nakamasid sa kanila ang tigre. Ha? Ano ba yan? Anong sinasabi mo yan? Pwede rin ako magkuhan. Sabihin ko lang sa Diyos na, siguro pwede tayo mag-reason. Mag-reason tayo doon sa Kanya. Dapat alamin natin ang paniniwala natin sa Day of Judgment o kaya Resurrection Day, pagbabalik natin sa Diyos at magkakaroon ng hukom doon, yun ay magiging trial natin at training natin. Bakit? Doon sa kamatayan o kaya sa Day of Judgment o kaya doon sa court ng Allah, doon sa court ng Allah, hindi ka na pwedeng mag-explain o kaya magpiyansa. That is bailable, sabihin nila. Kung mayroon kang pera, pwede kang bilhin mo ang kuan, bailable. Pwede mong bilhin, pero doon ineffective. Hindi natatanggapin at walang makikinig sa iyo. Ang pangalawa, yung court doon sa Day of Judgment ay hindi gaya ng sa atin dito. Nandoon ang judge. Nandoon ang mga lahat, ang kuan. Yung ang victim, convicted nandoon, sabi na, ikaw, magbigay ka ng statement mo. May mga facilities na ginagamit, nagre-record nga ang iba. Doon sa Day of Judgment, doon sa araw ng hukom, walang facilities na ginagamit. Wala. Automatic ang lahat. At wala kang, hindi ka pwedeng mag-deny. Sabi mo, hindi ako yan. Hindi, wala akong ginawa. Hindi ka pwedeng mag-ganon. Bakit po? Dahil ang witness mo, sino? Sino ang witness natin doon? Sino magsaksi sa atin? Dito kung mayroon kang pera, kukuha kang ng pinaka-expert na attorney at magbigay ka ng maraming pera sa kanya. Hindi, nakapera na rin ang iyong attorney na yon. Doon hindi. Ang witness mo, kaya hindi ka makapagsalita. Sino ang witness mo? Ang mismo ang iyong kamay. Kasi naka-plaster na itong uno natin, ay itong bunganga natin. Ang witness mo, ang iyong kamay, ang iyong lima, ang iyong siki, ang iyong bunganga, at yung skin mo mismo. Skin mo yun ang mag-witness sa'yo, magsaksi sa'yo. Ginawa ni Pulan, ginawa ni Juan, ginawa ni Pedro, dito sa oras na ito, dito sa, halimbawa, Kazimia. Halimbawa ngayon, hindi pwedeng i-deny ng mga angels ng Allah Ta'ala yung stay ninyo ng 1 hour para kayong nakapag-worship ng 60 years. 60 years. Meron na nga kayo, hindi pa kayo umabot doon. Pero, naka-reserve ang reward sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At saka doon, walang judge. Ang judge doon, sino po? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala siyang kinikilala. So, wala tayong ligtas. Kasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakamasid sa atin. At saka itong skin natin. Itong bunga nga natin magsasabi ng totoo. Yung sinasabi mong resurrection na yan, Ustads, magtatanong ka siguro, ano ba itong resurrection, pagbabalik ng mga patay? Nakita na ba natin yan? O makikita pa lang natin?
Magtanong nga ako sa inyo, nakakita na ba kayo? Na bumalik? Ha? Meron nga. Pero sabi nila, exorcist. Umulto nga, sabi nila. Marami ng beses na nakita natin ang resurrection dito sa dunya mismo. Marami ng beses nakita natin ang pagbabalik ng dati nang namatay. Bumalik siya. Nakita natin every day, every year. Makikita natin yan. Minsan, mayroong mga kapatid natin na hindi naniniwala. Sabi niya, sino ang maniwala na sa resurrection na yan? Yung patay, tapos magbalik. Sino yan? Hindi sila maniwala. Pero ang sabi nila, yung naniniwala daw doon, insane, dupang. Anong dupang? Luko. Luko-luko daw ang naniwala sa mga sinasabi ng mga sila na magbabalik ang patay. Halimbawa, 50 years na namatay. Anong wala ka nang makikita? Bakit paano balik ngayon? Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito nga ang sinabi nila, sabi ng mga kafirin, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Parang china-challenge ng mga sila hindi maniniwala sa pagbabalik ng mga tao sa kabilang buhay. Sabi ng mga sila na hindi naniwala, gusto ba ninyo, sabi ng mga kafirin, na mga unbelievers, sabi nila, gusto ninyo ba na ibigay ko sa inyo ang isang tao na magtuturo sa inyo na yung namatay na ilang beses at saka yung bones nila, yung mga naging dust na, yung buto nila nagkaano-ano na, hindi mo na makikita. Ano ba yan? Lafi khalqin jadid. Ibabalik po ba yan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sinasabi ninyo? Magbalik na? Impossible, sabi niya. Pero kung sabihin ko sa inyo, ako mismo nakita ko na maraming beses. Kayo nakita din ninyo siguro. Kung nakita ninyo, hindi lang kayo siguro, hindi lang inano ninyo, inisip. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang resurrection nakita na natin sa ating buhay. Buhay pa nga tayo pero maraming beses na natin nakita. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَالَّذِينَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Walladhina arsala riyah, yung nagpadala ng riyah. Anong rih? Hangin. Alam ba ninyo na hangin? During winter time, no? Sa winter time, makikita mo ang lahat ng mga kahoy, no? Ang lahat ng mga flowers ay nalalagas ang kanilang mga dahon. Wala kang makikita. Kahit nga mga birds, mga ibon, wala ka nang makikita na dumadapo doon sa mga kahoy na yan. Bakit? Kasi wala nang dahon. Yan sa winter time. Pero, darating ang springtime, ang spring season, magbalik uli ang mga flowers, babalik ang mga dahon, mag-blooms ang mga flowers, at saka yung dati nang namatay na kahoy, wala ka nang makikita, sanga na lang ang makikita mo, wala nang dahon. During spring season, magbalik yun. Darami ang dahon at babalik sa dati. Nakita ba ninyo yan? At mayroon kang makikita movement, bagong movement. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung nagpadala ng hangin, tapos yung hangin na yon nagiging sahab. Ang makna ng sahab ay clouds. Dahil inano ng hangin, malakas ang hangin sa taas, no?
Tapos, magiging magiging clouds. Tapos, pagkatapos ng clouds na yun, saan? Pasuknahu ila baladin mayyit. Nagiging clouds na yun, na siya. Tapos, dadalhin yun ng hangin doon sa lupa na parang patay na. Yung makikita mo, nag-crack na nga ang mga kuwan, ang lupa, at saka, wala ka nang makikita na kahoy na may dahon. Dadalhin doon yung clouds na yun, tapos babagsak ang ulan. Babagsak ang ulan. Paahyay na, pagbagsak ng ulan, ng ulan, no? Paahyay na bihil ard ba'da mautiha. Makikita mo yung namatay na lupa, nagkakrak na lupa, babalik sa dati niyang anyo. Dahil sa ulan. Saan yung nanggaling ang ulan yun? Itinulak yun ng hangin at naging clouds. Nang maipon siya, bumagsak ang ulan, nahulog doon sa baladin mayyit, yung lupa na patay. Sabi ng Allah Ta'ala, kadhalikan nusur, ganyan din ang mga tao namatay na, nandoon na sila sa barzakh, sa purgatory, darating ang araw, wanufika fisuri, faida azdath min sabi niya, kung yung trumpet na yon, alam mo yung tambuli, yung trumpet? Ha? Babalik yun sa pinanggalingan niya. Pag ng trumpet, ang lahat ng tao, babangon sila galing sa kubol nila. Galing sa kubol nila, babalik sila doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din ang resurrection. Nakita na natin dito, pero hindi lang, we are not only aware of that. Hindi lang tayo aware. Ha? Pero kung pag-isipan natin, pagtuunan natin ng pansin, yung lupa na namatay, tapos inulanan siya, nabuhay uli, yan na rin ang sinasabi natin, resurrection. Yung pagbabalik ng namatay, tapos nabuhay siya. O kung minsan naman, hindi. Kung minsan, gaya ng nangyari sa isang sahabat, sa isang tao sa panahon ng Rasulullah, anong ginawa niya? Kumuha sila ng iba't ibang bones, buto, at dinala niya roon sa Rasulullah. Sabi niya, O ya Muhammad, mayroon akong dalang buto ngayon, ha? Pwede mo bang sabihin sa akin na mabubuo ba ito? Mabubuo ba ito uli? Hindi siya sinagot ng Rasulullah, pero bumaba kaagad ang Quran. Sabi niya, Ya Muhammad, sabihin mo sa kanila, Kul yuhi halladhi ansa'aha awwala marratin, sa surah Yasin, makikita mo yan. Sabihin mo sa kanya, Ya Muhammad, na sino ba ang gumawa sa iyo noon? Dati ka ba saan ka galing ba? Yung fetus lumabas yon. Saan ba nanggaling yung fetus na yon? Bakit? Dati ka ba meron ka? Wala man. Ang galing ka sa wala. Pero ngayon meron ka na. Na ginawa, nilika ka na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala through husband and wife. Ngayon, sabihin mo sa kanya, ganyan din ang pagbuhay sa mga dati nang namatay. Kung minsan naman, i-challenge tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung nakita ninyo yung langit at saka lupa. Sabihin po sa kanila, Muhammad, na yung langit at saka lupa na yan, bakit? Hindi ba yan kayang gumawa ang may kapangyarihang Diyos? Sabi ng Allah, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ay yakhluqa biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bakit? Sabi niya, hindi ba kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala gumawa gaya ng
langit at sa kalupa? Hindi ba kaya niyang gumawa niyan, gaya niyan? Aside from that, hindi ba kaya ng makapangyarihan Diyos? Bakit? Hindi ba alam ninyo yung ilmo o kaya knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaalaman ng Allah ta'ala, at saka ang power niya ay infinite, ay walang hanggan? Bala wa huwal khallaqul alim. Tama na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo ya Muhammad, sa kanila na wala silang paniniwala, kayang-kaya yan gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano paman, kasi siya ang makapangyarihan Diyos. Ngayon ang tanong, nabanggit mo na ya Ustads, na ang tao kung mamatay man siya, pumunta na siya doon sa barzak o sa purgatory o sa inilibing na siya doon. Tapos sabi mo, magbalik yan, buhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala at magbalik sa Kanya. Ano ba yan? Ano ang magbalik doon? Spirit lang? Kaluluwa? Or kasama na ang kanyang katawan? Magtanong daw ako sa inyo. Anong sagot ninyo? Anong sagot ninyo? Yung pagbabalik ng mga tao sa kanilang pinanggalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ba ang katawan natin? Anong sagot ninyo? Sagot naman dyan. Merong mga philosophers, hindi. Sabi nila, maiiwan. Tama. Tama. Sa panahon nandiyan kayo sa mundo, sa lupa, ang katawan natin cannot live without the spirit. Kasi kung ang katawan ng tao ay walang kaluluwa, ay parang estatwa. At hindi rin pwede, espiritu lang, wala namang katawan. Anong labas niya doon? Baka sabihin natin, ano? Anong tawag doon? Sa atin, sa Pilipinas. Muerto. Hindi yung pwede. Sabi ng mga philosophers, tama, diyan sa mundo, pwedeng magkasama ang dalawa. Pero kung mamatay, yung spirit, maghihiwalay na yan sa jasad. Hihiwalay na yan sa katawan natin. Kasi yung spirit, babalik doon sa Paris. Yung parang angels daw. Magbalik doon, diretso na sa taas. Yung maiiwan ang katawan natin. At yung magiging dust. Yun ang sabi ng mga sila intellectuals na walang paniwala sa Diyos. Pero kung banggitin natin ang Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa proof natin sa Quran, kasi alangan naman halimbawa, magkasama ang katawan at saka spirit, gumawa ng kabutihan, gumawa din ng kasamaan, magkasama. Kumain, natulog, lahat-lahat ay sila ay magkasama. Tapos sa isang iglap lang, sa isang sulyap, wala na. Pabayaan na lang ng spirit ang kanyang katawan. Hindi yung pwede, walang justice, walang justice doon. Anong tawag doon? Walang justice ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ganon. Pero kung tingnan natin ang Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Qamar, ayat number 6. Sabi niya, yakhrujuna minal azdathi ka'annahum jaradun muntasir. Ka'annahum jaradun muntasir. Yung namatay na yon, magsilabasan na sila sa kanilang kubur, parang diretso sila sa taas at nakayuko sila sa baba. Makikita mo para silang bubuyog, parang bubuyog ang dami nila. Faida wanufika fis suri
faidahum minal azdathi ila rabbihim yansilun. Sa panahon na yung trumpet na yun, anuhin na, ang lahat ng mga tao nasa kubol, sabay-sabay sila parang bubuyog, magsilabasan, galing sa kubor, papunta doon sa makapangyarihan Diyos. Qalu a idha dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Kung ganun, bakit? Ibabalik ba tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganong kuwan? Halimbawa, yung katawan natin, halimbawa, maitim, o kaya maputi, o kaya yung kuba. Ha? Alam niyo yung kuba? Sabi niya, kung kuba siya, kuba din babalik sa Diyos. Hindi yon, hindi ganon. Kasi yung spirit, the time na namatay tayo, no, meron dong isang lugar na doon babagsak ang lahat. Meron dong, gaya rin dito ganito. Pwedeng magbisita ang mga kamag-anak. Meron doong sa isang araw, magtipon-tipon ang mga relatives o mga kaibigan, magkita-kita sila. Pero doon ang life after death. Yun ang hindi pa yun yawmul hisab, hindi pa judgment day, hindi pa. Yun ang barzakh na sinasabi natin. So, the time na magbalik na ang mga lahat sa Diyos doon sa judgment day, dahil yung spirit na yon, yung kaluluwa natin ay nasa higher esteem o nasa high esteem position na siya, nasa mataas. Yung katawan natin, ibabalik yun, igagather yun uli ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itatransform yun doon sa status din ng spirit. Itatransform yun. Dahil mataas na ang position ng spirit, so yung katawan natin, itatransform, gagawin din ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkatugma. Pero papaano ang ano natin? Ito rin, gaya rin natin. Pero pure, at saka pupunta na doon sa Day of Judgment para, halimbawa, kung anuman ang kahihinatnan ng kanyang judgment, anang kanyang ginawa dito sa mundo. Halimbawa, nakagawa ka ng kabutihan, hindi, pupunta ka sa kabutihan. Ang sukli sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabutihan din. Yun ang reason sa intellectual proof na ang jasad, ang kaluluwa, at saka yung katawan magkasama na pupunta doon sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa judgment day, para bilangin ang lahat ng nagawa natin. Kasi, halimbawa, kung ang na'udhu billah, huwag sanang mangyari, ang isang sipulan, si Pedro, nakagawa siya ng maraming kasalanan. Ngayon, siyempre, bibigyan siya ng punishment. So, sino ang magre-receive ng punishment na yon? Spirit lang ba? O kaya yung kapareho sila kasama ng katawan? Dahil dito sa dunya, sino bang gumawa doon? Spirit lang o kasama ang katawan? Kasama ang katawan natin. Kasama itong natin lahat. So, magkasabay ang spirit at saka ang espiritu at saka yung katawan natin gumawa ng kasamaan. Hindi, pare-pareho tayo mag-receive ng kasamaan sa Day of Judgment. Ganon din kung nakagawa ka ng kabutihan, siyempre, ang kabutihan na yon, kasama ka rin sa ipapasok ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa eternal bliss. So, sa both intellectual reason, proof at saka Quranic proof, nagsasabi o nagsasaad na ang resurrection, ang sinasabi natin yawmun nusur, yung pagbabalik ng tao sa doon sa pinanggalingan nila
para makamtan nila, ma-receive nila ang anuman ang ginawa nila dito sa dunya, ay kasama po ang katawan natin, hindi lang espiritu. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang spirit at sa katawan natin ay together pupunta sila, magkasabay sila, pupunta doon sa Day of Judgment para tingnan nila kung ano ang nagawa nila dito sa dunya. So kung ang nagawa natin dito sa dunya ay masama, hindi. Ano ang marireceive mo? Ano ang makukuha mo doon? Pero kung ang nagawa natin ay kabutihan lamang, marami tayong nagawa ng kabutihan dito, huwag ka nang magproblema at saka dapat you must celebrate kasi may sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Sabi niya, gaya ninyo itong stay ninyo ngayon 1 hour sa majlis ay mayroong kayong 60 years reward katumbas ng 60 years sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay makukuha ninyo kung ang pagpunta natin dito ay sincerity, galing sa ating nilooban insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, promise ko yan sa inyo. Promise ko sa inyo, sabi ng Allah ta'ala, kayo mga lalaki at saka babae, na sa isang araw darating kayo dito sa akin, papasok kayo sa jannatun tajri min tahti al-anhar. Papasok kayo doon sa surga, doon sa Jannah, at saka sa baba na yun nandoon ang mga rivers na umaagos, ang mga tubig na umaagos na pwede kang maligo doon at saka uminom doon. At saka mayroon kang mga astana, kasr, ay mga bahay na malalaki na pwede kang mag-stay doon at mayroon ka pang mga katulong. Yan promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Sa mga tao naman, wala silang ginawa dito sa dunya, kundi ang lakwatsa at saka mag-life. Wala silang karapatan, wala na silang chance na i-deny nila sa Day of Judgment. Sabihin nila, ya Allah, bigyan mo naman ng chance na mag-reasons. Kasi wala na yon. Sabi ng Allah Ta'ala, وَقَالَ لِلْجُنُودِ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yung sinabi natin kanina, itong skin natin, itong bunganga natin, magsabi na yon ng totoo kung ano ang nagawa natin dito sa mundo. So kung mayroon kang nagawa na kasalanan, ang katumbas noon ay kasalanan din at ang punishment ang makukuha mo doon sa Day of Judgment, khalidina fiha, hindi ka makakaalis. Kung kabutihan naman, inshallah tayo na ang pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos, at sabi natin sa tausog, magdapa-dapa ka na. Ibig sabihin noon, you must celebrate na nasa safe lugar ka na at doon ka na sa loob ng surga. Hindi ka na makakalabas, at yun ay katumbas ng ginawa natin, sakripisyo natin dito sa dunya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sana ay mayroon kayong nakuha na lesson dito sa sinabi natin, although wala tayong oras. At inshallah sa susunod na linggo, bukas meron tayong lectures doon sa mga kababaihan, mga hukuman. Ano yun? Jurisprudence yun, inshallah. 4 o'clock in the afternoon. Iwan ko yun, nakalimutan ko kung saan yun. So inshallah, inaasahan namin kayo doon kasi iba naman ang explain namin doon. Hindi na usulul i'tikad, hindi paniniwala. Yun ang kung paano tayo gumawa ng kabutihan, paano ang pagsambayang natin, at paano ang hukuman kung may makita kayo ng mga najis, mga impurities. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magkita-kita tayo bukas, bihaulillahi wa quwwatihi. Maliban doon,
Sana nakakuha kayo ng kaunting lesson dito sa sinabi natin tungkol sa Day of Judgment. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alad dawam.